Kung ganito, alin ang tahanan ng demonyo? Iglesia Katolika. Sino nagsabi? Sila Juan Trinidad, sina Cardinal Gibbon? Sino nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika. Ano ang aral ng demonyo? Bawal na mag-asawa. Ang napakinggan ninyo mga kapatid, walang iba, ang busis ng founder ng Iglesia ni Cristo. Na ayon sa kanya, si Cardinal Gibbons at si Father Juan Trinidad sa aklat, ang nagsabi daw na ang simbahang Katoliko ay sa demonyo. Maniwala kaya kayo nitong tagapagtatag ng Iglesia ni Kristong kay Manalo? Imagine, anong sabi niya? Balik natin ha, ang sabi niya. Kung ganito, alin ang tahanan ng demonyo? Iglesia Katolika. Sino nagsabi? Sila Juan Trinidad, sina Cardinal Gibbon? Sino nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika. Ano ang aral ng demonyo? Bawal na mag-asawa. Yon, si Mr. Felix Manalo ang founder ng Iglesia ni Cristo. Kung saan, nambubudol naman itong founder na ito. Sabi daw umano ni Father Juan Trinidad sa aklat niya, ay, ang simbahang Katoliko ay sa demonyo. Kahit pa basahin mo ang buong aklat ni Father Juan Trinidad at ni James Cardinal Gibbons, wala kang mabasa na ang Katoliko ay galing sa demonyo. Ganito ang INC mga kapatid, na ang Katoliko'y binabanatan para lang makadami ng mga miyembro galing sa mga inosente. Pero kung ang argumento niya, andi pag-aasaway sa demonyo, tanong, ang INC ba? Ang INC ba natatag ni Felix Manalo? May pagkakataon ba na nagbawal sila hanggang sa kasalukuyan ng pag-asawa? Hindi ba't sa Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal din ang pag-asawa sa hindi ninyo kapanampalataya? Mga kaibigan, kung may pagbabawal man ang pag-aasawa sa Iglesia ni Cristo, hindi po ang bawal ay yung pag-aasawa per se. Ang pagbabawal po sa Iglesia ni Cristo ng pag-aasawa sa hindi kapananampalataya. O yun, hindi daw ang pag-aasawa ang pinagbabawal, kundi ang di kapananampalataya. Sa silibasi, hindi ipinagbabawal ng simbahang Katoliko ang pag-aasawa dahil kahit ang mga pare, kung sila'y lalabas at apply sila para magbalik sa pagkalaiko, pwede silang mag-asawa. Di ba? Pero sa mga pamumutol, sa mga aklat Katoliko, dito namumuhay ang mga ministro. At ito ang ating tatalakayin ngayon. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga taga-subaybay, mga bago lang na pumasok at nakapasok dito. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment, i-share ninyo at i-comment ninyo kung saan kayo na nanonood ngayon, taga saan kayo para malaman natin kung saan umabot ang ating
katisismo at pagsagot sa mga propaganda at atake ng iba't ibang sekta, balik Islaman, kang Suryano man, at itong sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Inaniyahan din namin kayo na huwag kalimutang mag-subscribe sa Factbusters PH na sa link dahil ang unang channel ni Kaburnok ay napasok sa napasok sa hacker and then binura. Kaya may bagong channel si Kaburnok, suportahan po natin. At may isang channel din tayo, Pananampalataya at Katwiran. Ating inaniyahan ang ating mga suking taga-subaybay din na subaybay sa naturang channel. Welcome! At una, di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, pero sasagutin natin. Dito sa ating live, mga kapatid, ating ilantad, ano ang matagal na modus ng INC mula pa ni Felix Manalo? Imagine, narinig nyo naman galing kay Felix Manalo, di ba? Siya yon ang nagsalita, audio niya yon. Na ano ang sabi niya ni Felix Manalo, na founder ng INC? Ang Iglesia Katolika daw ay sa demonyo. At sino ang nagsabi? Sabi niya, imagine ha, si Father Juan Trinidad daw sa kanyang aklat at si Cardinal Gibbons. Pero, basahin mo man ang lahat ng mga pahina sa aklat ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid. Wala ka talagang mabasa na ang simbahang Katoliko at kahit kay Father Juan Trinidad ay nagsabing sa demonyo. Isang ore na propaganda at pagkakalat ng kasinungalingan, itong ginawa mismo sa founder. Balikan natin. Kung ganito, alin ang tahanan ng demonyo? Iglesia Katolika. Sino nagsabi? Sila Juan Trinidad? Sina Cardinal Gibbon? Sino nagtuturo ng aral ng demonyo? Iglesia Katolika. Ano ang aral ng demonyo? Bawal na mag-asawa. Yan ang buses na narinig ninyo sa mga nagsubaybay. Baka ngayon lang kayo nakarinig sa buses ng founder ng Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo yon, no? Na ayon sa kanya, pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, aklat ni Father Juan Trinidad, mabasa daw dito sa naturang aklat. Imagine, maniniwala kaya kayo? Pero may mga inusinting nadala si Felix Manalo sa kanyang propagandang ganyan. Pero merong prinsipyo kung mag-aral tayo sa batas, mga kapatid. Ano yung prinsipyo? Lalo na sa mga mambabatas na mga abogado, binanggit nila yan. Falsos in uno, falsos in omnibus. Yun po ang Latin maxim na ang kahulugan sa English, false in one thing, false in everything. Kaya kung nagsisinungaling na diyan sa pangangaral ang founder, diyan natin makilala, mga kakapatid, sino ang katuparan sa babala ng ating Panginoong Hesus at sinabi ng ating Panginoong Hesus sa aklat ni San Juan Kapitulo 8:44 na ang demonyo, si Satanas, ay ama ng kasinungalingan. Pero paano ba nila binanatan ang pananampalataya ng simbahang Katoliko? Kung mapansin ninyo, mga kapatid, sa mga nagsubaybay, merong
IFI, ano yon? Iglesia Filipina Independiente. Yeah? Ang tanong, meron silang pare, meron silang obispo, meron silang mga larawan ng mga santo. Pero narinig at napakinggan ba ninyo na itong siktang ito ay binanatan ng mga ministro ni Felix Manalo? Sa kanilang telebisyon, sa kanilang radyo? Wala. Di ba? Meron pang crusader. Oh. Yung crusader, meron din silang pare, meron din silang obispo, meron din silang mga larawan. Meron pang larawan sa kanilang founder. Pero napakinggan ba ninyo na may mga ministro ni Felix Manalo na umaatake nitong grupong ng crusader? Wala. Di ba? Ang Islam, grabe din ang Islam, lalo na ang mga balik Islam. Kung sila'y umaatake sa pananampalatayang Kristiyano, grabe ang kanilang atake. Pero napakinggan ba ninyo, mga kapatid, na may mga ministro ni Felix Manalo na binanatan ang Islam ni Muhammad diyan sa telebisyon at radyo? Simbahang Katoliko lang talaga ang nasa kanilang padoktrina, sa kanilang mga pagpupulong, sa kanilang pasugo magasin. Mula pa noon, Katoliko ang binanatan. Tandaan ninyo, ang Katoliko ay meron tayong tinatawag na 24 rights. 24 distinct rights. Kasama na ang Eastern and Western, yan mga kapatid. No? Eastern churches and Western church. Yung Western, Roman Rite. Eastern churches, meron pang Constantinople, Alexandria, Jerusalem, Antioquia, yon ang Eastern churches. Pero nakasintro talaga ang banat nitong mga ministro ni Felix Manalo at ganito sila parami ng mga miyembro, mga kapatid. No? Bakit ang Katoliko ba ang kanilang palaging binanatan? Natural. Dahil ang simbahang Katoliko ay siyang iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, di nila banatan yung siktang tulad sa kanila, tatag lamang ng tao. At isa sa mga atake nila, mga mahal na kapatid, sa simbahang Katoliko para igiit, tulad sa napakinggan ninyo na buses ni Mr. Felix Manalo, ang founder sa Iglesia ni Cristo, na ang Katoliko ay sa demonyo, ang gagamitin nila ay itong unang Timoteo, mga kapatid. Pakinggan natin ang mga ministro. Kaya nga po, alang-alang sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Rene, basahin natin sa Biblia. Kung may binabanggit man po sa Biblia at talaga namang meron, ukol sa pagbabawal ng pag-aasawa, yun po ba'y kaninong aral? Aral po ba ito ng Panginoon Diyos? Tinityak natin, kapatid na Michael. Aral yan ng kalaban ng Diyos. Kaya ang sumusunod sa aral na yan, ang sinusunod nila, ang kalaban ng Diyos. Ganitong nakasulat sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa talata 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa mga talatang binasa po natin ng ukol sa pagbabawal ng pag-asawa, aral yan ng mga demonyo. Hindi aral ng Diyos, kapatid na Michael. Kaya ba natin binasa po ang talatang yan para tuligsain ang simbahang Katoliko? Hindi, kundi para maunawaan ng ating mga taga-subaybay. Yan. Di daw pagtuligsa, kundi maunawaan ng mga taga-subaybay.
Kung ginamit nila literal ang 1 Timoteo 4:1-3 mga kapatid, na andi pag-aasawa ay sa demonyo, di po ba sila mismo bawal ang pag-aasawa na hindi kapananampalataya nila. Pero para pagtagpi-tagpiin ang kanilang akusasyon na ang katuparan sa 1 Timoteo 4:1-3 ay ang simbahang Katoliko, una, ginagamit nila ang pananampalataya ng ating mga ninuno na ang may akda ay si James Cardinal Gibbons. Pangalawa, itong aklat na siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko ni Father Enrique Demon para ipagtagpi-tagpi nila at ito ang pananampalataya. Ang pamagat nito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang aklat na ito ay sinulat ng Cardinal, James Cardinal Gibbons. Siguro po, pinakamaganda, ipakita natin yung mismong larawan ng kardinal doon sa first page nung nasabing aklat. Itong kanyang larawan, tinagalog po ito ni Rufino Alejandro. Meron po itong mga kaukulang pagpapatibay. May nihil obstat, may imprimatur, makatwid, official na aklat ito ng Iglesia Katolika. Opo. Ang babasahin po natin ay pahina 396. Ang disiplina ng Iglesia, ang tinutukoy, Iglesia Katolika, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ang tinutukoy ng saserdote, mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan ang ginagamit ng mga ministro. Mga aklat Katoliko talaga. Pero alam nyo, may iniwasan dito ang ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Ano yung iniwasan nila? Sa paggamit nila sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons. Ang binasa nila, pahina 396. May karugtong yan. Iniwasan lang nila para igiit na ipinagbabawal talaga ng simbahang Katoliko ang pag-asawa. Ano yan? Ito po ang mabasa, mga kapatid, na iniwasan nila. Pansinin ninyo. Nang mga unang araw ng iglesia dahil sa kadalangan ng may mga bukasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari, datapuat sila'y inuutosang mamumuhay nang hiwalay sa kanilang mga asawa. Pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. Yun ang mabasa natin sa pananampalataya na ng ating mga ninuno na binasa nila. So, iniwasan nila para gustong ipalitaw lang sa mga inosenteng miyembro, ipinagbabawal talaga. Kaya sa demonyo, how about yung nabasa na nung unang panahon at sa kasalukuyan sa Western churches, sa Eastern churches, Alexandrina, Constantinople, Jerusalem, ang mga pari doon may asawa maliban sa mga obispo. See? At ipares nila itong aklat Katoliko na siyang inyong pakinggan dahil ang mababasa kasi sa 1 Timoteo 4:1-3 mga kapatid ay malinaw, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Sa ibang salin, ang ilan ay magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga aral ng demonyo na ipinagbabawal ang pag-asawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ibig sabihin, di kumain ng anumang karne. At ito ang pananampalataya ng siya ang inyong pakinggan, ginagamit nila ito. Bawal ng pagkain ng lamangkati o karne, natupad pa rin yan sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang pagbabawal sa kanilang mga miyembro
ng pagkain ng lamangkati o karne. Lalo na nga sa panahon kung tawagin nila ay Biyernes Santo. Oh, so, sa Biyernes Santo, meron tinatawag na abstinence at may fasting. Pero, hindi sinabing bawal talaga ang pagkain ng karne. Di mo ba? Kaya, sasagutin natin ito, mga kapatid. Kung ang di pagkain ng karne ay sa demonyo, tandaan ninyo, si San Pablo may pagkakataon, di siya kumain ng karne. Ibig ba sabihin si San Pablo ay sa demonyo? Baka di nila alam yan. Kung tingnan natin ang unang Korinto, kapitulo 8, versikulo 13, ito ang mabasa natin, mga kapatid. Kaya nga kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. O, kung ang interpretasyon ng INC hindi pagkain ng karne ay sa demonyo, ano ngayon? Si San Pablo, unang Korinto 8:13, may pagkakataong di siya kumain ng karne. Di siya kakain ng karne. No? Para di magkasala ang kaniyang kapatid. At maliban dyan, mula pa sa panahon ni Felix Manalo, itong aklat na ito, paboritong-paborito ito sa mga ministro na ginagamit laban sa simbahang Katoliko. Dahil daw na ang simbahang Katoliko ay sumusunod sa aral ng demonyo na nagbabawal sa pagkain ng lamangkati at nagbabawal sa pag-asawa, ano na daw ang nangyari sa simbahang Katoliko? Ito ang kanilang taktika kung bakit nagparami sila ng mga miyembro na mga inosente. Dahil babasahin nila ang pahina 30 sa aklat na itong pananampalataya ng ating mga ninuno. Ito kasi ang mabasa. Sabi sa sulat ni James Cardinal Gibbons, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin may ipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanang marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba niyay na nagiging daan ng mga ito, tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko'y lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. O, yan. Kaya, sasabihin ng mga ministro dito, mga kapatid, tingnan niyo, inaamin mismo ng otoridad Katoliko na bulok na ang moralidad. Kaya sa debate namin ni Rizalito Ocampo, ang tanong ni Rizalito Ocampo, nang sinabi ni James Cardinal Gibbons sa aklat na ito, na bulok na ang moralidad sa mga nagsasabing Katoliko. Tanong, ang Katoliko ba'y santa o ang Katoliko'y impakta? O, yun ang argumento ng mga ministro, mga kapatid. Kung di nyo alam itong mga aklat na ito, abay, parang mapauo talaga kayo, di ba? Pero, ang galing nilang mag-research, di lang magaling umintindi. Bakit? Una, napakalinaw naman ang sabi diyan. Oh? Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia. Bakit nagiging bulok ang moral? Napakalinaw sa sulat. Marami sa kanila ang nabubuhay na hindi ayon sa aral ng simbahang Katoliko.
Yun pala. Ang hirap ba unawain? Pero pinatuyan ba ni James Cardinal Gibbons sa aklat na ito, mga mahal na kapatid, na ang Katoliko hindi banal? May iniiwasan ang mga ministro ni Manalo. Ano yan? Ito, pansinin ninyo. Sa naturang aklat, ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Oh, yan. Di ba? Ang galing nilang gumagamit sa mga aklat Katoliko pero pinagtagpi-tagpi para lang siraan ang ating pananampalataya. Pero napansin nyo, mula noon, di nyo marinig. Di nyo narinig na may mga ministro o pastor na binanata nila ang founder ng simbahang Katoliko. Di ba kayo nagtanong at nagtaka, bakit kaya? Bakit kaya hindi nila inaatake ang nagtatag sa simbahang Katoliko natural? Dahil pag binanata nila ang simbahang Katoliko, ang founder nito, abay, mapilitan sila mga kapatid na mag-aral sa history. At doon sa history pa lang, butata na sila. Ha? Okay, tuloy natin ang konteksto. Bakit, mga kapatid, na sinabi sa naturang binasa nila yung unang Timoteo 4:1-3 na ang Espiritu ay malinaw na naghayag na sa huling panahon. O, isa-isahin natin ito. May footnote sa Dewey Rems version, mga kapatid, kung sino ang tinutukoy diyan sa because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang footnote diyan, mahilig naman sila mamulot ng footnote. Ito, sino ang tinutukoy? Sino ang tinuturo ni San Pablo? He speaks of the Gnostics, the Marcionites, the Encartites, the Manichaeans, and other ancient heretics who absolutely condemn marriage and the use of all kind of meat. Yun ang mga erehe na tinutukoy ni San Pablo. Pero hindi yung di pagkain ng karne per se ay sa demonyo na. Bakit? Nakita naman natin, unang Korinto 8:13, may pagkakataon si San Pablo ay di kakain ng karne. At kung literal ang interpretasyon ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, sa talatang ginagamit nila, unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 3, na sa demonyo, ang di pag-aasawa, lalabas na ang Diyos na pinaniniwalaan nila nagturo ng aral ng demonyo. Bakit? Ano ba ang sabi sa Jeremias Kapitulo 16, 1-2? Muling nagsalita sa akin si Yahweh at ang sabi, huwag kang mag-aasawa o kaya'y magkaanak sa lupaing ito. O, may pagkakataon na ang Diyos ay nag-utos na huwag kang mag-aasawa. So, ibig po ba sabihin, mga kapatid, na nagturo ang Diyos ng aral ng demonyo kung literal ang paniniwala ng mga INC? How about ang kanilang aral na bawal mag-asawa sa hindi kapananampalataya? Kaya, ating malaman, mga kapatid, na hindi lahat na pagbabawal sa pag-asawa, lalo na sa silibasi, ay saklaw sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1-3. Dahil ang Diyos mismo, sa talatang binabasa natin, Jeremias Kapitulo 16, 1-2, ay nagbabawal sa pag-aasawa, kaya may dahilan mismo ang Diyos bakit ipinagbabawal niya yon.
ganon din ang mga pari sa simbahan Katoliko. Kung hindi man nag-aasawa ang ating mga kaparian, mga kapatid, may dahilan yon. At ano ang dahilan? Kung ang di pag-aasawa ay sa demonyo, alam kaya nila na si San Pablo ay hindi nag-aasawa? Unang Korinto 7:8. Ito, mabasa natin. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga biyuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa katulad ko. See? Yun ang sabi ni San Pablo. Ngayon, dahil ipinahayag yan ni San Pablo, ibig ba sabihin si San Pablo ay, sa demonyo? May dagdag pa siya. Unang Korinto, Kapitulo 7:35. Ito ang sabi ni San Pablo. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling pakinaabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. So ano daw ang dahilan? Bakit isinulat ni San Pablo na mas mabuti pang mananatiling walang asawa tulad niya? Para daw umanong maglingkod na walang abala. At dinagdag pa niya sa unang Korinto, Kapitulo 7:32-34, dito palang butata na ang mga mangangaral sa INC at ito din ginagamit ni Eliseo Soriano noon. Ito mabasa natin. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito. Kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito o kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang kaniyang asawa. Asan ngayon ang sinasabi nila na hindi pag-aasawa ay sa demonyo? At maliban dyan, mga kapatid, kung bawal ang pag-aasawa, alam niyo ba may utos ang ating Panginoong Hesus, may pahayag ang ating Panginoong Hesus sa San Mateo 19:12. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Napakalinaw ito. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba namay naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng Diyos. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuruang ito. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? May hindi nag-aasawa dahil sa kaharian ng Diyos at dapat itong gawin daw ng mga taong nakakaunawa sa katuruang ito. Kung sisilipin natin ang Salita ng Buhay version, ito ang nakasulat, mga kapatid. May iba't ibang dahilan kung bakit may mga taong hindi nag-aasawa. Merong ipinanganak na may kapansanan. Ang iba na may
sinadyang kapunin ng ibang tao at ang iba'y pinili nilang hindi mag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Ang sinumang may kayang tumanggap sa aral na ito, dapat niya itong tanggapin. O di, sino ba ang may kayang tumanggap sa aral na ito? Walang iba. Kundi, yung mga pumipili sa buhay silibasya. Silibasi, mga kapatid. At yon ang mga kaparian, yon ang mga madre ng simbahang Katoliko. Ngayon, kung totoo itong propaganda, fake news na ikinakalat ng mga ministro mula pa ni Felix Manalo, ang tanong, doon ba sa langit, mga kapatid, meron bang mabasa sa Biblia na may mga lalaki doon sa langit na nanatiling malinis at hindi nagkaroon ng ugnayan sa mga babae? Asan yan? Pahayag Kapitulo 14:4. Ito ang mga lalaking nananatiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang unang handog sa Diyos at sa kordero. O, napansin niyo? Ngayon, ang tanong, kung may binanggit sa Pahayag Kapitulo 14, versikulo 4, na mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae, at sila'y sumusunod sa yapak sa kordero, sa ating Panginoong Hesus, walang asawa din. At pinili sila mula sa mga tao para handog sa Diyos. Ang tanong, sino kaya ang mga iyon? Aboy, hindi pwede mga pastor yon ng iba't ibang sikta dahil may asawa sila. Hindi din yon pwede sa mga pari sa Pilipinista dahil may asawa sila. Hindi din yan pwede sa mga ministro ni Felix Manalo dahil may mga asawa sila. Hindi. Sino ba ang tinutukoy diyan? Walang iba kundi ang mga kaparian ng simbahang Katoliko. At hindi lang yan. Pansinin natin ang konteksto. Ang binabasa nila, mga kapatid, sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1-3, ay ito ang binasa nila. Ngunit, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y nagsisitalikod sa pananampalataya. Isa-isayin natin. Ano daw? Sa huling panahon. Ang tanong, sino ba ang katuparan na lumitaw ngayon sa huling panahon? Alang naman ang Iglesia Katolika, di ba? Ang INC lumitaw sa huling panahon. Ang Iglesia Katolika, The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. O, see? So, hindi ang simbahang Katoliko ang nasa huling panahon because the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years. Ngayon, sinabing, ang ilan, sa ibang salin, ang ilan ay magsisatalikod. Sa ibang salin, ang iba ay magsisatalikod. Tanong, alang naman ang simbahang Katoliko ang katuparan diyan. Ilan lang ba ang simbahang Katoliko? Na napakarami natin. Di ba? Oh. Kumpara sa kanila na ilan lang sila. Oh. So, balikan natin ang kasaysayan. Ito, ano ang history? The Roman Catholic Church started its history in Jerusalem 2,000 years ago.
as the original disciples of Christ gathered in the upper room waiting for the Holy Spirit to come. The day in which the Holy Ghost came is the birthday of the Catholic Church. Napaka-linaw, mga mahal na kapatid, ang mabasa natin diyan sa Biblia, no? Napakalinaw. Pero pilit ito na pinipilipit ng mga ngaral sa INC, mga mahal na kapatid. At ito ang sinasagot natin dahil ulitin natin na ang kasinungalingan, pag ito'y inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya galit na galit sila na sinagot at nabisto yung mga maling interpretasyon, maling aral ni Felix Manalo. Palagay ko ito si Wendell Calibong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Ayan. Sa kanilang kagagawa niyan, pero halatang halata na si Cesar Sineta ng INC, abay, ma-emosyonal na, no? Galit na dahil nalantad sila, mga kapatid. Nalantad sila, di ba? At ano pa yung banat nila sa mga miyembro ni Felix Manalo? Ano pa? O eto, Hindi ba sa ministro ni Felix Manalo, ito. Sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. Pero paano pangangatwiran na lang itong magkaibigan si Mr. Abe, paring Katoliko, at yung kanyang kaibigan o kasamang abogado niya si Attorney Mars. Ang ginawa nila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, nireferensya po nila si Abraham. Mabuti. Yan. Bawal daw ang pagtawag na father. Bakit bawal ang pagtawag ng father? Alam niyo, ano bang talata ang ginagamit ng mga ministro kaugnay dito na sinasabing bawal, maliban na bawal ang pag-asawa, bawal daw ang pagtawag na father o ama. Alam niyo kung anong talata ang ginagamit nila dito? Ang mabasa sa ito, mga kapatid. Mabasa sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Sino mang tao sa lupa Sino mang tao sa lupa, bawal tawaging ama. Ito ang ginagamit nila. Huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. At alam niyo ba ano ang ginagamit ng mga ministro diyan para itagpi-tagpi nila? Ito, ang Aklat Katoliko, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sikta, ang Protestante na ang may akda ay si Father Juan Trinidad. Ito ang ginagamit nila. At dahil sa mga saserdote ay nangangasiwa sa ating kaluluwa, sila'y tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Kaya pasok na pasok daw ang simbahang Katoliko dito sa ipinagbabawal sa San Mateo 23:9. Pero kung bawal ang pagtawag ng ama na ayon kay Ministro Michael Sandoval, sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. so
Sinong tao dito sa lupa bawal tawaging ama? Anong tawag nila sa kanilang papa? Brother? Ha? Adi, pwedeng sister. Di po ba? Pero, ang nakapagtataka lang, bakit si Michael Sandoval tumawag ng father kay Father Abe? Ito, Po natin mga mahal namin sumusubaybay, agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe. Medyo natawagan po ako ng pansin doon sa Attorney Mars. Attorney Marwil, yung kasama nung paring si lang Father Abe. Pero ang tawag niya, Attorney Mars. Baka yan ang palaya del Opo, Mars. Will. O, ang tawagan Mars. Father Abe, doon sa mga aklat na opisyal ng simbahang Katoliko. oh, see? Bawal daw ang pagtawag na father, pero, abay, di yata nasala sa kanilang editor ito. Po natin mga mahal namin sumusubaybay, agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe. Medyo natawagan po ako ng pansin doon sa Attorney Mars. Attorney Marwil, yung kasama nung paring si lang Father Abe. Pero ang tawag niya, Attorney Mars. Baka yan ang palaya del Opo, Mars. Will. O, ang tawagan Mars. Father Abe, doon sa mga aklat na opisyal ng simbahang Katoliko. Ayan, tinawag niyang Father Abe, pero ang aral nila, bawal ang pagtawag na father. Mga kapatid, ano po ba ang konteksto diyan sa ginagamit nilang Mateo Kapitulo 23:9? Alam niyo ba? Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Di ba? Yon ang ginagamit ng iba't ibang sikta, hindi lang sa iglesia, kahit na sa dating daan at iba pang mga born again. Pero, pinuputol-putol kasi nila ang konteksto. Pero kung tingnan natin mga kapatid, at simulan natin pagbasa bago ang Mateo Kapitulo 23:9, hindi lang pinag-chap-chap ang talata. Abay, tingnan natin. Simula sa 8 hanggang 10. Ito ang mabasa mga kapatid sa 8 hanggang 10. Pansinin ninyo ha. Huwag kayong patawag sa mga tao na guro o pati guro pala, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na mga pinuno, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. Sa English mga kapatid na salin sa Bible, ito ang mabasa natin, no? Sa Matthew chapter, simula na lang natin sa 9 to 10. Ituloy natin. Ito mabasa. And you must not call anyone here on earth Father, because you have only the one Father in heaven. Nor should you be called leader, because your one and only leader is the Messiah. Ano ang punto dito? Bawal pati ang pagtawag maliban, kung literal ang kanilang interpretasyon, maliban sa pagtawag ng Father, bawal ang pagtawag ng leader. Tanong, ang INC ba, di ba sila tumatawag ng leader sa kanilang tagapangasiwa? Ito ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Pasugo Magazine, September 1997 ni Mary F. Ruiz, page 15. Considering the phenomenal growth and success of the Iglesia ni Cristo under this new leader, Brother Iranio. Ano daw? New leader. Nasa Biblia, bawal ang pagtawag din ng leader. Maliban na bawal ang pagtawag sa father.
kung sundin ang kanilang letra por letrang pag-unawa, mga kapatid, di, lilitaw na lumabag din sila. Di ba? Pero ang konteksto kasi diyan, ang konteksto diyan ay ang mga Hudyo noon. Yun ang ipinagbabawal. Pero kung tignan natin ang mabasa sa Biblia, alam naman natin mga mahal na kapatid na diyan sa Biblia may mabasa tayo na kahit ang mga alagad ng Diyos ay tinatawag na Father. Asan yan mabasa? Lalo na 2 Kings chapter 6 verse 21. May mabasa tayo diyan na tinatawag na Father ang alagad. At 2 Kings chapter 2 verse 12, si Eliza, no? Tumawag siya kay Eliseo na propeta na Father. Oh. Di ba? Sa Mark chapter 11 verse 10, ang mabasa natin diyan mga kapatid ay, Blessed is the coming kingdom of David our Father. Hosanna in the highest heavens. So, si David tinawag din na Father. Kumpara sa kanila, ang pagtawag ng Father ay bawal. O ano ngayon? Mga kapatid, sinagot lang natin ang mga matagal na nilang atake sa pananampalataya. At sana, sa mga nagsubaybay dito, no, magamit nila ito bilang gabay sa paghanap ng katotohanan. No? May nabasa pala ako, si Juban Mark Avellano. Maiyak ka naman, Mr. Tampered. Talibong, relihiyon mo lang ang nagnanakaw sa bansa, Katoliko ni Ignacio. Talagang samantala kayo, pare-parehong tahimik lang. So meaning, itong si Juban ay kaanib sa iglesia ni Manalo. Sabi niya, mahiya naman kayo, talibong, Katoliko, kurakot daw. Una, kapatid, no? Sa tandem ng Unity Tandem, Unity Tandem, sino ang nag-endorse? Di ba ang iglesia ni Manalo? Nakalimutan yata nila. Ang nag-endorse, iglesia ni Manalo. Ang inyong in-endorse na si Marcolita, di ba si Marcolita, inamin niya na nagsinungaling siya sa kanyang sose. Alam niyo ba yon? INC yan. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Ito ang bahagi na inaamin ni Marcolita na kaanib ninyo na nagsisinangaling siya. Okay. Ito ang bahagi. And then, di lang yan. Kung sasabihin niyo na kayo mga Katoliko nangungurakot, paano mo i-deny itong pahayag ni Tini Manalo, nanay ito ng tagapangasiwa ninyo at sa kapatid ni Eduardo Manalo, si Ka-Angelo. Na YouTube video kung saan humihingi ng tulong sina Ka-Angel at kanyang inang si Ka-Penny at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay. Sa panayam sa media, binigyan ni Ka-Angel na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. Si Ka-Angel ang nagsabi diyan.
At may ministro pa na nagpahayag kaugnay diyan. Ha? Na naon nating tinatalakay mga kapatid. No? So, pwede ninyong tingnan sa isang uploaded video. At kasama ninyo si Mr. Angio Eliana. Etong panawagan niya before ang rally ninyo. Nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines. It's time. It's time. Sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, sa Philippine Marines, sa Philippine Navy, sa Philippine Air Force. Sama mo na rin yung Coast Guard. Kahit bullshit yung boss dyan sa Coast Guard, masyadong bias. Sibakin nyo na lang yung admiral dyan. Laging kakampi sa gobyerno kahit anong mangyari. Nananawagan ako sa inyo. Mag-usap-usap kayo. Anong gusto yung mangyari? Mamili kayo. Paalisin nyo si Marcos sa Malacanang o magkagulo dito sa Maynila, magkapatayan, magkasugatan, magkaduguan, magkasunugan. Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines, kumantanan, tinuro na ni Saldico ang mastermind, si Bongbong Marcos, tsaka si Romualdez na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na AFP. Pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integridad. Para Ayan. Di kaya ito inciting to sedition ang ginawa niya? Kaya sa mga rally ninyo dyan, ang kasama ninyong INC, dating INC. Dati akong kaanib ng INC. Saturday, Sunday, alam po natin yan na may pagsamba. So paano na po yung pagsamba ninyo kung nandiyan Ito, dating kasama ninyo. ng INC. Saturday, Sunday, alam po natin yan na may pagsamba. So paano na po yung pagsamba ninyo kung nandyan po kayo sa rally? At yung iniisip ko ba, utos ba yun ni Ama na sumama kayo sa rally o utos ni Manalo? Diba po? Kasi yung pagsasamba ay sagrado yan pagdating sa INC. Pero bakit mas pinili nyong mag-rally sa araw ng may pagsamba? Ang pagsamba sa simbahang Katoliko napakasagrado. Bakit? Ang ating ipinagdiwang ay ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ating pagsamba, ginawa natin dahil ang pagsamba ng simbahang Katoliko bilang tunay na iglesia ni Kristo, tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ang pagsambang ginawa natin ay ayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Pero ang pagsamba na ginawa sa iba't ibang sekta, ayon sa kanila mismong kagustuhan. Iyon ang pagkakaiba. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Ito inyong lingkod, Brother Wendell Talibong.